I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Siyempre, meron tayong upload videos, update sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Pagkatapos po ng World Leaders Epic Summit dyan sa South Korea, no? 2 days lang po yan, no? After nun, ang Pangulo, ito yung tinatawag nating, ayun yung tinatawag niyang sidelines. Sidelines, ayan, yung mga bilateral meeting, mga roundtable meeting with the business leaders, you know, businessmen, tulad yan, ayan, i-updates natin yan. Yan, si President ng South Korea, mga kababayan. Ito yung mga highlights bago natin basahin, okay? Ito yung mga highlights niya, ayan. Diba? Kasama ang kanyang mga economic teams. Ito pa. You see, mga bes. Yung mga litrato nila, no? Hindi pa yan, guys. Marami pa. Ito, basahin po natin, Sabi dito sa balita, tingnan, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay South Korean President Lee Jae-myung para mas pagtibayan ang relasyon ng Pilipinas at Republic of Korea. Our soldiers once stood shoulder to shoulder in defense of freedom, and today our nations continue to stand together in pursuit of peace, security, and shared prosperity, saad ni PBBM sa kanyang Facebook post nitong Sabado, November 1. Masaya rin niyang ibinahagi ang magiging mas malalim na kooperasyon ng dalawang bansa sa trade, investment, at defense. Alam po natin yan, diba? Yan po ang maganda dito kay Pangulong Marcos Jr. Hindi po talaga nagsasayang ng oras Kumbaga, talagang sinasamantala niya yung pagkakataon para nang sa ganun, makipagdialogo, no? Sa pinakapinuno ng bansang South Korea. Saan kayo makakita niyan? Hindi po kaya ng ibang pangulo yung ganitong klaseng pamamaraan, yung skills. No, mga bes. Si PBBM lang po ang mayroon. Ang lakas ng fighting spirit niya. Sa totoo lang, very confident siya. Biro nyo, hanggang dyan, trabaho pa rin. Pagdating sa Pilipinas, trabaho pa rin. Walang kapaguran ba ang Pangulo? No, sa totoo lang. See? Kaya ako yung mahanga talaga sa kanya. Hindi lang yan, mga kababayan. Ito pa. Kausap niya din ang isang pangulo ng bansa. Basahin po natin, sabi po dito, mga kababayan. Ayan, sabi dito, mga beswa, a productive meeting with the President Gabriel Boric as we move towards finalizing a landmarks agreement that will expand opportunities for Filipino industries and deepen our engagement with Latin America. Goes. Si President Gabriel, parang Chile yata ito, guys, correct me if I'm wrong. Ayan. Ganyan ang PBBM namin. Masipag. You see? Ito yung mga highlights. Alam nyo naman yan, puro business ang alam, Alam nyo si Pangulong Marcos Jr., business-minded yan, mga bes. Basta kapakanan lang ng bansa ang inatupag niya, no? Para mapalago at mapagawin niyang number 1. Sana nga mabigyan ng another term itong si PBBM, di ba? Kulang po ang 6 years sa totoo lang. Ayan, mga highlights niya. Ayan pa, wow. Di ba? Talaga. Napaka-friendly ni Pangulong Marcos Jr. Grabe. Ito pa. Di ba? Nagsalita si President Xi. Tinanggap niya na po yung chairmanship ng 33rd EPEC Summit 2026.
So, tingnan nyo dito mga kababayan, lumapit ang Pangulong Marcos Jr. Oh, di ba? Ayan, oh, you see? Oh, yan. Oh, see? Oh, ang bait ng Pangulo, ano? Oh, oh, see? Ayan, galing. Galing. Oh, at least nakita nyo na talagang very humble ang Pangulo. O, ito pa. Yan, kausap niya kanina, no? Ang mga sikat na business leader sa buong mundo. O, you see kung paano kagaling ang Pangulo mamuno. O, talagang ano ito guys, magaling sa ano, pagdating sa pagdialogo baga. Kausap ang mga business leaders, naghihikayat ng mga mga investors sa Pilipinas. Grabe ano, believe ka, sa kanya lang natin makikita ang ganitong klaseng skills. Wala ito sa ibang pangulo, sa totoo lang. Puro music ito mga kababayan Kaya ako believe na believe kay Pangulo. Ewan ko nga ba, ang galing talaga ng ano niya, yung pamamaraan niya, para lang yan sa kapakanan ng mga Pilipino. Kasama niya pa ang isang icon na bilyonaryo. Ayan sino bang pangalan nun? Ayun yung isang bilyonaryo na icon ng Pilipinas, mga kababayan. Kasama niya. Wala si Mr. Ang no? Ayan sino ba yun? Si Gukong ba yun? You see? Wala si Mr. Sobel. Ayala Sobel. Wala nga. Yan nga ang sinasabi natin, Sabi dyan mga kababayan, our priorities are clear: to accelerate inclusive economic growth, attract strategic investment, and contribute meaningfully to the evolving trade architecture of our regions. President Ferdinand Marcos Jr. declared before the U.S. APEC Business Coalition, PBBM encouraged investors to extend their presence in the Philippines, underscoring that the country is open for business. Tingnan nyo, pag-encourage na yan, grabe talaga. He highlight pro-investment reform aimed at enhancing competitiveness, transparency, and investors' confidence, and cited landmark measures that create a predictable, fair, and futurely ready business environment. Yan si Pangulong Marcos Jr. Hindi talaga titigil. Grabe talagang panghihikayat niya. Since 2022 pa yan mga bes. Ito pa. Importante that the presence of the president is felt here in APEC, so he can really also tell the world leaders and tell the 21 countries what the Philippines is and what the plans of the Philippines and what we can offer the different member countries of APEC. And especially next year, we are hosting the ASEAN in 2026, so we really look forward to really getting the ASEAN countries as well as the APEC countries aware of what the Philippines can offer them. We really hope to get even closer to them, especially in a very friendly way, sa trade, sa relationship natin, sa politics, also sa foreign affairs natin. We want to promote investments in our country, especially now they call the Philippines an Asian superstar. So talagang we really want to promote trade and investment because our president is really pro foreign trade and investment, because aside from the income that it generates for our country, it's also the jobs that it provides. He wants our Filipinos to stay in the country, to be with families. Di ba mga bes? Nakita nyo yun? Narinig nyo yun? Ganyan po kagaling ang Pangulo. Di ba? Kay business lands. Lahat yan mga business leaders guys. Mga CEO, lahat ng kaharap niya sa buong mundo. Hindi po basta-basta yan mga kababayan. Harap ka sa kanila na wala kang skills, wala kang kagalingan, the way na magsalita ka, ano bang mai-offer mo, o ano bang klaseng business, di ba? Hindi ka pwede maging isang pangulo kung lamya-lamya ka, yung puro itok-itok ka. Hindi pwede ganun mga kababayan.
Kasi hindi basta-basta yung uupo ka lang naman sa Malacanang para magmamando ka o anong gagawin mo. Hindi, as in, napakasensitibong trabaho yan bilang isang pangulo. Ika nga yung posisyon. Biro mo yan, iba't ibang bansa ang kaharap niya. Tingnan nyo kung paano makipagdialogo ang pangulo. Biro nyo yun. Yan ba'y kaya ni Sara? Naku po, hindi niya kaya yan. Oy. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, hanga ako at nakaka-overwhelm. At siyempre kasama po yung mga kanyang gabinitis, of course. At sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi po natin makakalimutan yung kanyang kawang gawa sa ating bansa, kahit sa ibang bansa, sa international, sa kanyang mga national forum baga. 'Di ba? Hindi lang po dito masipag ang Pangulo magtrabaho, pati sa iba't ibang bansa, sa kanyang bawat pinupuntahan. Hindi po nawawala po yung kanyang sideline sa mga summit na yan, hindi nawawala. Lagi may round table meeting, bilateral meeting. Isa lang po ang ibig sabihin nun encouraging sa mga business leaders around the world para mag-invest sa Pilipinas. Kasi ano tayo developing country tayo Kung ang mga pinuno kasi nung mga nakaraan, kung maganda kanilang pamumuno, nako mga kababayan, baka maungusan pa natin mga karatig Asia. Oo, so wala kasi walang nangyayari sa atin di ba? Kung ang ginawa nila noon is pagandahin ng bansa, kaso lang ang iba puro bulsa ang inatupag kurap dito, kurap dun, nakaw dito, nakaw dun. Kaya nagpapasalamat tayo kay Pangulong Marcos Jr. dahil siya lang tanging bukod na in-expose niya ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi kayo naloko, kaya ang daming nagagalit sa kanya ngayon. Nadadali yung mga business nila. Kaya todo paninira si Singson, mga kababayan. Asahan nyo yan. Kaya ang hiling ko lang sa inyo is prayers, protection and safety sa Pangulo at kapayapaan sa bansang ito, mga kababayan. So, ito lang po ang pinaka-latest updates natin, mga best. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and bagus. God bless Philippines.